Okay guys, good day. So, welcome to my channel. In this video, i-discuss natin itong another solving problem sa electrical engineering. So, this problem is pasok pa rin dun sa topic na network analysis. So, this is a continuation lang ng ating previous video na na-upload sa ating YouTube channel. So, kung bago ka pa lang sa channel ko, i-click mo na yung subscribe button dyan sa baba para lagi kang updated sa ating bagong i-upload na video. And click mo na din yung notification button para ma-notify ka kapag may nag-upload tayo ng mga bagong videos. So, this time, problem number, 92. So, let's start. Okay, basahin natin yung problem. A resistance R is connected across a battery A and B connected in parallel. The open circuit EMFs and internal resistance of the batteries are 12 volts, 2 ohms, and 8 volts, 1 ohm, respectively. Determine the ohmic value of R if the power absorbed by the resistance is 7.656 watts. So, in this case, ang load niya yung R, no? And then, yung supply, dalawang battery, tigkabilang side, so nakaparallel siya. Yung load is nasa gitna. Pero unknown. So, yun yung hanapin natin. Ano ba yung value ng resistance na yun na nag-absorb ng 7.656 watts? 7 point ba to o 7,000? So, let's proceed. So, in this case, i-discuss lang natin to kasi may solution na to, given na. So, reference natin again is 1001 Electrical Engineering book ni Rojas. So, let's proceed dun sa solution. So, then, discuss natin again, step by step. Okay? Alright. Pasok! So, ayan. So, yung balikan pala natin yung given. So, ayan, sabi kasi dito, respectively, ibig sabihin, itong 12 volts mo, battery, let's say battery A, no? Ang resistance niya, internal resistance niya, itong 2 ohms. And then, respectively, yung kabilang battery, battery B, 8 volts, and then 1 ohm yung resistance. Okay? So, kaya, pagdating dito sa drawing, ganito yung setup niya. So, ito yung 12 volts, ito yung 8 volts, and then, ito yung 1 ohm. Then, ito yung 2 ohms. So, yung sabi ko kanina, yung load na R, which is ito yung nasa gitna. Kasi connected in parallel daw. Yan. Okay? Gamitan natin ng highlighter. So, anong method ang ginamit dito? Ang ginamit niya is nodal node method. Kasi mas mabilis yung pag-compute ng nodal. Kasi ang hahanapin na lang natin sa nodal, using nodal is yung voltage across dito sa, kasi kailangan natin hanapin yung voltage dito dahil yung RL dito yung hinahanap, no? May given tayo dyan na na watts. Okay? So, sa pagko-compute ng ganitong problem, ang gawin nyo muna is i-breakdown nyo muna lahat ng given, then mag-formulate kayo ng equation. So, para mas mabilis nating malaman kung ano ba yung nawawala. Ano? So, in this case, nodal analysis pa rin. So, pag using the nodal analysis or the nodal node method, syempre, gagamit ka ng KCL. Ito. KCL at node A. So, ang node A, so, tagkalin muna natin to temporarily. Ang node A is ito. Yan. So, ang node kasi is yung junction ng circuit kung saan nagtatagpo at lumalabas yung current. So, in this case, since ang supply mo dito is 12 volts, so ang flow of current niya is papunta sa junction, which is do sa node A. So, towards the node. And then, the other one is towards the node din. And then, yung IL mo is leaving the node. So, kapag ka nag-KCL ka, summation of current, gaya nung sabi ko dun sa previous video natin, current towards the node is positive current. And then, current leaving the node is negative current. So, kapag sinamation mo, IA plus IB minus IL. So, in this case, niliban lang ng equals yung IL, kaya naging positive. So,
Then yung summation of current. Ito yan, no? Ito, tsaka ito. So, in this case, yung I mo, papalitan mo lang ng Ohm's law. Ano ba equivalent niya sa Ohm's law? So, yung current mo is V over R. So, iniisa-isa yan. So, yung magpo-flow kasi na current dito, dama yan dito, yung 2 ohms. So, ang gagawin mo is, hanapin mo lang yung voltage na magdadrop dito sa 2 ohms. And then, i-divide mo sa 2 ohms. So, yun na yung current dito sa 2 ohms na to. So, in this case, ang voltage drop across a 2 ohms resistor is 12 minus BL. So, nasan ba yung BL? Yung BL yung nandito. Yan. Yun yung voltage across load resistance. So, kaya nagkaroon siya ng 12 minus BL. Okay? So, yung IB naman, papalitan natin ng B over R again. So, yung B over R is yung voltage across dito sa 1 ohm divided by 1 ohm. So, yung voltage dyan is 8. Subtrakan mo nung voltage dito sa load. So, yun yung matitira dito sa 1 ohm. Kaya naging 8 minus BL. Then, divided by resistance is 1. No? And then, equals lang siya sa IL. Yan. So, basic algebra again. So, sinimplify yan. Ang nabuong equation is ito. Yan. 6 minus minus 0.5 BL plus 8 minus BL is equals to IL. So, paano ba nangyari yan? Itong 12, dinivide sa 2, naging 6. Yung negative 1 mo dito, since walang numerical coefficient dyan, so automatic 1 yan. Kaya naging 0.5 or 1 half. And then, itong 8, dinivide sa 1, so 8 pa rin. Yung negative 1 mo dito, dinivide sa 1, so BL pa rin. Okay? So, then, sinimplify again, pinagsama yung dalawang BL, 0.5 minus BL, so parehas negative, kaya naging 1.5. Ito yan. Then, 6 plus 8 is 14. So, ito na yung equation 1 natin. No? And then, sabi dun sa problem, meron tayong given na power. So, ang power is equals to voltage times or multiply by current. So, in this case, meron tayong power which is ito. Yan. And then, yung BL natin unknown pa rin. Yung IL natin unknown pa rin. No? So, magkaka-formulate tayo ng equation 2. So, ang equation natin ngayon is IL is equals to 7.656 divided by BL. No? So, using the equation 2, pwede na nating ma-equate kasi parehas naman yung IL. IL ito is equals to IL din. So, mangyayari, ito yung equation 1 mo. Ayan. From here, sa equation 1, in-equal lang siya dito sa equation 2. Okay? Ayan. Okay? So, ang nangyari is, na-simplify again siya. So, ayan. Pinag-equal lang yung dalawa. Then, basic algebra again. So, dapat pagka mga ganitong problem is alam mo na kung paano yung operation ng algebra. No? Sa algebra naman is, transpose. Pag niliban mo ng equals, multiply, or subtract, minus, or plus, depende sa sign. So, in this case, since itong BL is denominator, ang mangyayari dyan, itong BL na to, i-multiply mo dito sa side na to, dito sa 14 minus 1.5 BL. So, ang nangyayari dyan, minultiply dito, ang nangyayari, naging 14 BL, kasi minultiply sa 14. And then this one, naging 1.5 BL squared, because minultiply pa rin. So, BL times BL is BL squared. Ito yun. Then, as is pa rin yung negative sign kasi wala namang nabago. And then, ang natira dito sa kabila ng equals is 7.656. So, yung numerator. Okay? So, transpose natin sa kabila. So, nangyari dyan, ano ginawa?
yung BL, para maging, anong tawag dito, ang numerical coefficient niya ay 1 lang, i-divide both side, dinivide both side ng 1 point or ng negative 1.5, no? So, makakancel out yung 1.5, so magiging BL squared. And then, yung 14, ito, divide mo to ng, calculate tayo dito. Yung 14, divide mo ng, sorry. Meron pala tayong calcu dito sa ating, ayan, naglagay na tayo ng calcu dyan sa ilalim para in case gagamitin natin. So, tingnan nyo lang kung ano yung input natin dyan sa calculator. Para makita nyo kung bakit nag-come up sa, okay? Paano nag-come up dito sa 9.33? So, nangyari lang dyan basically is 14 divided by 1.5, no? Yan. So, nangyari dyan is, so, yung hindi pa marunong gumamit ng ganitong calculator, scientific calculator, so, ayan, basic lang naman yung paggamit niya. Pag naka-fraction na ganyan, pindutin mo lang itong SD, so magpupunta na siya sa decimal. So, nangyari 9.33. So, diyan ang galing itong, itong 9.33 na to. So, yung sign niya as is pa rin, negative pa rin, no? And then, itong 7.656, dinivide din yan sa 1.5. Okay? Or negative 1.5. It's either way. Pag nilivide mo sa negative, magiging negative lang, lipat mo sa kabila, ganun pa rin. Okay? So, itong 9.33, kaya naging negative kasi yung 14, dinivide mo sa negative 1.5. So, magiging negative yung sign. So, yung 5.104 na yan, dinivide lang yan sa 1.5. So, ito na yung, natin. No? Then, yung final equation natin. So, anong napapansin mo dito? Yan. Mapapansin mo, BL squared minus 9.33 BL plus 5.104. Okay? So, anong meron ba dyan sa equation na yan? Since nakapag-formulate tayo, ang tawag na dyan is quadratic equation. Okay? So, kapag manual calculation, mapapansin mo dito sa method na ginamit dito. So, ito yung formula na ginagamit kapag manual calculation. So, yan yung quadratic formula. So, anong ibig sabihin yan? Itong negative, 9.33 nito, negative b plus or minus, b squared minus, mali, ulitin natin. Negative b, ang formula niya, negative b, ito kasi, yung constant dito, ito yung a, no? And then, itong 9.33, b, yung 5.104, c. Yun yung, dito, sulat nga natin para nyo. So, ito yung formula niya sa quadratic equation para makuha natin yung BL. So, negative b plus, hirap na ito, wala tayong ballpen, no? Basta, formula, babanggitin ko na lang. Ano yan? Ito, isa-isa natin. Ito, negative b. Kaya naging positive yan kasi na-cancel yung na multiply. Negative times negative, so positive. And then, plus or minus, kasi square root yan. Square root ito, b squared naman to. Minus 4 itong 1a. So, yung a dito galing sa b. Then, ito c. Yung 5 point And then, divided by 2a. So, yan yung na-formulate. So, again, i-recall natin yung formula. Negative b plus or minus square root of b squared minus 4ac all over 2a. So, yun yung formula ng quadratic equation, quadratic formula sa pag-compute ng value ng 2 roots
Kaya plus or minus to kasi na may square root dito. So, dalawang roots ang makukuha mo. So, ayan. Sinimplify lang yan. Ito yung nakuha. Yan. And then, yung positive roots, ang nakuha is 8.75 volts. Okay? And then, yung negative root, ito kasi positive, itong kabila, negative. So, ang nakuha sa negative is 0.584 volts. So, alin ang gagamitin natin sa pagkuha ng resistance? Kasi meron ka ng BL, tapos meron ka pang power, o makukuha na natin yung resistance. No? Okay. Tingnan natin, double check natin kasi kaya nga may calculator tayo. Kung using calculator, i-compute natin yung itong BL na to kung tama ba yung nakuha natin. No? Okay. So, sa calculator, papakita ko sa inyo kung paano ginagamit yung quadratic function nito. So, punta ka dito sa mode. Hanapin mo yung equation. Ito, 5. So, mabe-verify natin ngayon kung tama ba yung 8.75 volts using the manual calculation and then itong 0.584 volts using manual calculation as well. So, in this case, gagamit tayo ng calculator with the quadratic function. So, in this case, ang quadratic equation dito is itong 3. So, mapapansin mo, yun yung sinabi ko kanina, yung A, ito, A, B, plus C. Ano? AX squared plus BX plus C. So, pag binalikan mo dito sa equation natin, yung BL, may A yan sa unahan, which is 1. Itong itong BL nga lang, may 9.33, which is B. Tapos yung C dito, sa calcio, ito yan yung 5.104. So, pindutin natin itong quadratic function. Click mo yung 3. So, ayan, lalabas yung hinahanap na ABC. So, in this case, yung A, ang ilagay mo is 1. Kasi 1 lang yung A mo dito sa BL squared. Yung B mo, negative 9.33. Okay? So, yung C mo, 5.104. So, in this case, pag input mo yan, makukuha mo na yung ito. So, yan yung shortcut. That's the use of our calculator. So, click mo ulit yung equals, lalabas yung value of x. So, yung x1, which is ito, yung positive side, positive root. No? So, anong nangyari? 8.75 rin, ano? Ayun, no? Tama, parehas. And equals mo pa yung x2, which is yung BL na isa, o yung roots na isa, 5, 8. So, parehas lang din. Okay? So, yun yung function ng calculator na pinapabilis yung pag-compute ng mga root. So, sa board exam, hindi mo na kailangan mag-solve ng ganitong mano-mano. No? Gamitin mo lang itong, pag nakuha mo itong equation na to, i-compute mo na agad. Gamitan mo ng quadratic function na tinuro natin using this calculator. Okay? So, proceed na tayo kasi ang hinahanap dyan, hindi pa yung BL na yan. Ang hinahanap natin is yung value ng RL. So, meron ka ng BL, tapos meron ka ring PL or power at the load. So, makukompute na natin yung RL. Ano ba yung formula ng resistance in relation doon sa power? So, basically, ano lang naman yan, B squared over R. Power is equals to B squared over R. Next natin doon sa solution. So, tama. Ayan, o. So, in this case, kinumpute pa nga yung yung current muna bago So, pwede mo nang i-shortcut yan pagka ganyan. B squared over R na agad. Kasi meron ka ng BL. So, mangyayari B squared over power. No? So, yan. Subukan natin sa calcio. Subukan natin.
So, yung sinabi ko sa inyo, ito mong ganito, paano yung clear, shift, click mo lang yung shift, 9, tapos 3. So, makiklear na yung mode mo. So, yung sinabi ko sa inyo, B squared over, dito, sorry, B squared over R, so, i-transpose mo lang yung kabila, ilipat mo sa kabila yung R, i-multiply mo doon sa P, so, yung power mo, magiging numerator. Okay? So, mangyayari, ang resistance mo is equals to BL squared all over power. Okay? Since given na itong dalawang to, meron ka ng BL, meron ka ng power, diretso mo na sa calculator yan. Ganito yan. So, nakuha dito using, actually, ganun din to. Dumaan lang siya, kinumpute lang niya yung current. Yan. Which is, hindi naman tinatanong. So, humaba lang yung solution. Pero kapag isu-shortcut mo, ganito na yan agad. So, mangyayari is, yung sabi ko sa inyo, BL, ano ba yung BL? 8.75. I-squared mo lang yan. Then, divided by power. Ano ba yung power? Ito, 7.656. So, definitely, ang magiging sagot lang din dyan is 10 ohms. Equals mo. Ayan o. Ito rin. 10 ohms din yung nakuhang sagot. Okay? So, madali lang mag-compute, i-ano nyo lang, i-aralin nyo lang yung mga theorem natin. So, ito na yung final answer. So, pag binalikan mo dito sa choices, ang tamang sagot is 10 ohms. Letter A. Okay? So, proceed tayo dito sa problem number 93. Okay? A charger, a battery, and a load are connected in parallel. So, madali lang. Connect in parallel. The voltage across the charger is 12.5 volts. And the battery has an EMF of 12 volts. And internal resistance of 0.1 ohm. The load consists of 2 ohms resistor. Find the current through the charger. So, madali lang yata to. Okay? So, naintindihan nyo naman yung problem. Ang mahirap kasi is yung pag-analyze ng problem. Kapag hindi mo na-analyze na maayos, may hirapan ka mag-solve. So, pag-analyze nito is, i-drawing mo muna kung ano yung sinasabi ng problem para mas madali mong ma-interpret or ma-analyze kung ano ba yung kailangang i-solve. Okay? Proceed na tayo sa solution. Discuss again natin. Okay? Ayan, number 93 yan. So, pag tinignan mo dito, maiksi lang yung solution. Pero kung hindi mo na i-drawing yan ng maayos, mahirapan. Okay? So, ito yung sinasabi na yung charger daw, ito yung charger, is meron daw voltage na 12.5. And then, yung load is nakakonect in parallel. Ito yon. And then, yung battery nakakonect din yung parallel. And then, meron siyang internal resistance na 2 ohms. Okay? Siyempre, yung polarity niyan, since charger to, yung polarity niyan, dito din. Yan. Ha? Ang nangyari, china-charge niya yung battery. Kaya yung current mo, papunta dito. Ayan, yung flow current mo, papunta din dito. Ayan yung IB. Okay? Kasi mas mataas yung voltahe nitong charger mo, 12.5. So, ang tendency is, ito yung mag-supply ng voltahe, ng current dyan. Kaya itong IB mo, pag ganito din yung flow ng current. Okay? So, may mga diskarte naman, kung in-assume mo na yung flow of current niyan is pataas, or papunta dito sa node B. So, kapag nag-negative siya dun sa answer mo, ibig sabihin, baligtad lang yung direction. So, in this case, sundin lang natin itong drawing na to. So, sabi ko nga, dina-drawing yan para madaling ma-interpret. So, yung resistance or yung load mo is 2 ohms. Okay?
So, ang tinatanong dyan is, ano yung current dito sa charger? Tama ba? Balikan natin yung tanong. Find the current through the charger. Ayan o. Ano daw yung current sa charger? Okay? So, ito yun. Yan. So, basically, ang ginamit lang dito is KVL, no? Since makukompute mo naman yung IR. Bakit? Kasi, pag ganito, wala namang internal resistance itong charger na sinabi sa problem. So, ang nangyari, ang voltahe dito sa load mo na R or na 2 ohms is 12.5 pa rin. No? Yan. Kasi nakaparallel lang yan eh. Parang nangyari, itong loop na to is series. No? So, 12.5 divided by 2. So, yun yung current dito sa IR. Okay? Pero iba yung IC kasi mayroon ka additional current na magpo-flow dito eh. So, ang mangyayari dyan is, dito ang ginamit is KVL or Kirchhoff Voltage Law. On loop A, B, C, D, E, F, A. So, alin yon? Okay? So, ang gawin lang natin, tagkalin muna natin itong mga naka-highlight para mas ma-visualize mo yung loop. Okay? So, itira lang natin itong hinahanap na value. So, ano yung loop na to? Or yung ikot, sabi niya. Ito yon. A, B, C, D, ganyan. E, F. No? Tapos, bumalik ulit sa A. So, ibig sabihin, isang buo. So, ano yung KVL? Ang KVL is summation of voltage lang yan. So, mapansin mo yung 12.5 which is, ayan, positive voltage yan kasi pag ang flow niyang current ay pag ganito, so, ito ang susundin nating polarity, yung kung saan lumabas, which is positive. And then, subtract ka ng IB. Since wala ka namang resistance dito, so, ito yung isusubtract mo. IB, ito. Ayan o, minus, kasi voltage drop yan dito sa 2 ohms eh. So, yung IR mo dyan is yung IB multiply sa 2 ohms. Voltage drop yan. Then, minus. So, yung sabi ko sa inyo, sinunod kanina dito is kung saan yung flow of current. Ang flow mo ng current mo is pataas. So, ang susundin mong polarity ng voltage is itong kung saan lumabas. In this case naman, pababa naman yung flow of current. Kaya ang susundin natin polarity is itong negative. Kasi lumabas sa battery is pababa. So, negative yung flow, yung polarity. Kaya mapansin mo yung negative dito is dahil dito sa negative na to. Negative 12. So, in this case, makukumpute na natin yung IB. So, nakuha nating IB is 0.25. So, basic algebra lang yan. Ang ginawa dyan is itong IB times 2, ilipat mo sa kabila, magiging positive. So, yung 12.5 minus 12 is 0.5. And then, yung 0.5, i-divide mo sa 2. So, 0.5 divided by 2 is 1/4 or 0.25 ampere. And then, KCL naman, apply KCL at node A. So, yung summation of current, yung KCL kasi summation of current. So, ang IC mo is IR plus IB. Bakit ko nasabing ganun? Kasi, sabi ko nga kanina, the current through the node. Assume natin ang node dyan is itong B. Hindi natin assume pala. Nandito pala sinabi. So, flow of current towards the node is positive current. And then, the current leaving the node is negative current. So, yung nangyari, itong IR mo tsaka itong IB is leaving the node. So, negative current yan. So, kapag isa-summation mo yan, IC minus IR minus IB. And then, since ililiban mo sa equals yung IR tsaka IB, so magiging plus na sila. IR plus IB. So, nangyari, 6.25 plus 0.25 is equals to 6.5. So, ganun lang yung pag-solve niya ng problem. So, balikan natin dun sa choices. Ang tamang sagot is 6.5.
So, letter dog. Okay? So, ano lang, madali lang yung ano natin, problem, ano? So, yan na lang natin na tatapusin yung example ng dalawang solve problems, ano? So, hopefully may natutunan kayo sa ating explanation at mag-solve ulit tayo ng problem sa susunod na kabanata. Okay? Kung nagustuhan mo itong discussion natin, simple discussion lang, paki-like na lang and paki-share sa mga kaibigan natin dyan na nagre-review or balak mag-take ng board exam or nagte-take na ng ganitong subject sa college. So, sana makatulong yung mga simple nating explanation. At kung meron kayong hindi naintindihan, mag-comment kayo sa baba at ating sasagutin isa-isa yan. No? Okay? Hanggang sa muli. Paalam!